nandito tayo, no, para iharap ang tunay na magre-representa sa ating mga masa. Kaya muli mga kasama, igiit natin, sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod! Presyo! Sahod! Presyo! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Ayan, si Sara Duterte ang nakikita natin ngayon na nakarehas. Alam naman natin, no, mula sa paghingi ng pera para sa libro niya isang kaibigan o di kaya yung milyon-milyon na ginastos niya lamang sa 11 days. Pati na rin, no, sa kanyang hindi pagharap ng masa. Ayan, kitang-kita na bukod kay Sara Duterte na talamak ang korupsyon at ang paggamit ng kaban ng bayan para sa pansariling interes ng iilan. Kung kaya't nandito ang bayan muna para ipaglaban ang karapatan ng masa. Kaya naman, sisimulan na ho natin ang ating programa. Bilang ipakilala o ipahayag ang programa ng ating bayan ay tinatawagan natin si Kaloy Garate. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Sigaw ng bayan! Bayan muna! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Nandito po muli ang partido ng bayan muna para po maghain tayo sa araw na ito ng Certificate of Acceptance and Nomination. Tatakbong muli. Lalabas din ako. Babalik sa Kongreso ang bayan muna sa 2025. Sa nakaraang 25 taon, naging maningning ang record ng bayan muna sa pagtutulak ng mahalagang reforma sa ating mga batas, sa pagtutulak ng mga mamamayan na batas sa loob at labas ng Kongreso. Sa loob ng 25 taon, hindi bababa sa 20 batas ang naitulak ng bayan muna sa House of Representatives mula noong 2001 ng maunang moto, sinaka sa Torocampo, sinakali sa masa at ang namayapang si Crispin Beltran. Pinangunahan natin halimbawa ang pagpasa ng Public Attorney's Office Act, batas kung saan nagbibigay ng malaking pondo sa Public Attorney's Office para magkaroon ng access ang ating mamamayan sa korte. Pinangunahan din ng bayan muna ang pagtulak at pagpasa ng Human Rights Victims Reparation Law na kung saan ang mga biktima ng batas militar, ang mga biktima ng diktador na si Marcos ay magkaroon ng recognition at mabigyan sila ng danyos dahil sa kanilang naranasan sa panahon ng batas militar. Ano pa ang ibang mga batas? Batas halimbawa katulad ng free tertiary education na kasama rin ang bayan muna sa aktibong nagtutulak nito sa Kongreso. Ang batas na nagbibigay ng libreng irigasyon sa ating mga magsasaka. Ang batas na katulad ng panahon na ito na mayroong kalamidad na bagyo. Halimbawa, na nagkaroon tayo ng free alert, free text alert sa ating mga cellphone, nasasabihan tayo kapag may panahon ng sakuna. Ditong huli lang, noong 18th Congress, matagumpay nating naipasa ang batas na magbibigay ng allowance sa ating mga healthcare workers sa panahon ng pandemya, na kahit naipasa na ang batas na yun, nasa ilalim na tayo ng administrasyon ni Marcos Jr. ay hindi pa rin fully nabayaran ang ating mga healthcare workers. So ito po ang ilan sa mga tuloy-tuloy na advokasya na itutulak pa rin ng bayan muna sa darating na eleksyon, sa darating na 20th Congress, at isang mahalaga sa advokasya ng bayan muna. Sentro sa advokasya ng bayan muna nang pumasok ito sa Kongreso ay ang paglaban sa korupsyon, dahil ang korupsyon ay isa sa mga ugat na tuloy-tuloy na
paghihirap ng ating mamamayan. Tuloy-tuloy na nasalusak ang ating bayan. Kaya tuloy-tuloy na ipaglaban ng bayan muna. Naghain tayo ng mga kaso doon sa mga kurap na mga individual. Hindi tayo nangining sampahan ng kaso maging mga nakaraang mga presidente. At ngayon, hindi rin tayo mangining sampahan pa rin ang kaso ang mga kasalukuyang opisyal at tulad ni itong nakakulong ngayon, si Sara, at maging si Presidente Marcos kung meron silang paglabag na gagawin sa ating mga mamamayan. Dahil sa bayan muna ay pinapangako namin sa inyo, kung korap ka, lagot ka sa bayan muna. Yan ang aming Bayan muna! kaya muli ating sigaw ng bayan! Bayan muna! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Maraming salamat, Congressman Kaloy Zarate. At ang susunod naman na magsasalita ay si Congressman Ferdy Gaiter. Maraming salamat. Sigaw ng bayan! Bayan muna! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Ang bayan muna sa 25 taon ng pakikipakan nito sa loob at labas ng Kongreso ang nanguna sa laban para sa pang-ekonomiyang kalagayan ng mga manggagawa, maralita, magsasaka at iba pang api at sinasamtalang sektor ng ating lipunan. Nanguna ang bayan muna sa paghahapag ng mga panukala para itaas ang sahod ng mga manggagawa, mga publiko man o mga pribado. Sa panahon na kami po ay nanindihan sa Kongreso, ilang po mga panukalang batas ang isinulong para ang sahod ay umabot sa nakabubuhay na antas. Malayo sa nakabubuhay na antas ang pinatutupad ng mga nakaraang administrasyon kasama si Bongbong Marcos Jr. Pamatay ang sahod, hindi pabuhay. Kung kaya't ang sinusulong ng bayan muna na ang sahod sa pribadong sektor ay hindi dapat bababa sa 1,200 piso kada araw bilang pamantayan ng tinatawag na living wage. Dapat yan na ang pinakamababang sahod para mabuhay ng disente ang isang pamilyang may 5 katao. At gayon din sa loob ng gobyerno kasama ang ating mga kapulisan, dapat itaas rin ang sahod ng mga government employees. At ang pinapanukala natin, dapat hindi bababa sa 33,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod ng mga government workers. Yan ang ilan lamang sa isinusulong ng bayan muna. Ngunit walang silbi ang pagtaas ng sahod kung kumakaripas din ang pagtaas ng presyo ng mga patayang bilihin. Nasaan ang pangako ni Bongbong Marcos na magiging 20 pesos na lang daw ang bigas? Nasaan? Doon pa lamang dapat na rin ata siya kulong. Ngunit malinaw na hindi at wala sa interes ng rehimen ni Bongbong Marcos na ibaba ang presyo ng mga patayang bilihin. At bakit? Sapagkat ang mga malalaking negosyante, ang malalaking dayuhang monopolyo kapital, ang mga malalaking Panginoong may lupa, nakikinabang sa bababang sahod at gayon din sa mataas na presyo ng mga patayang bilihin. Kung kaya kahit ang bigas, nangako silang bababa sa 20 pesos, ngayon ang pinakamura ay 46 pesos, malayong malayo. Ngayon din ang presyo ng mga patayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig, transportasyon. Ipinaglaban ng bayan muna sa loob at labas ng Kongreso na ibaba ang presyo ng patayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig at iba pa. Kamakailan lamang sa ipinaglaban ng bayan muna na unbundling o di kayo dapat hiwa-hiwalay ang bawat charge na isinasampa ng mga distribution companies ay dapat pakita
ganun din sa usapin ng produktong petrolyo. Ibig sabihin, dapat malinaw ano ang batayan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya kasama yan, tulad ng ipinaglaban ng bayan muna sa usapin ng tubig, ng kuryente, dapat ganyan din ang aplikasyon sa produktong petrolyo. Kaya yan ang tuloy-tuloy na ipaglalaban ng bayan mula magbalik sa Kongreso. Hindi na maaaring manatili ang mga political dynasties, ang mga Panginoong may lupa, ang mga malalaking negosyante, ang mga makadayuhang interes, ang mga makapogong mga kongresista, ang umupo sa loob ng Kongreso. Ang kailangan, taong bayan na ang dapat nakaupo dyan, ang nakararaming mga mamamayan. Ngayon tinatanong, kaya ba ng mga maliliit ibuwilin ang malalaki? Naalala niyo yung kwento ni David at Goliath? Kayang-kayang buwalin ang mga Goliath. Ang mas nakararami mga David, handang tibagin ang mga Goliath na naghahari sa bayan. Mula sa bayan mula, muli tayo sumigaw. Sigaw ng bayan! Bayan muna! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Maraming salamat. Pabuhay po tayo lahat.